Mga kapuso, wala nang sama ng panahon na minomonitor ngayon ng Pag-asa dahil tuluyan ng lumayo sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Sinlaco. Mas ramdam ang init lalo't halos buong bansa'y apektado ngayon ng easterlies o yung mainit at malinsangang hangin galing po sa karagatang Pasipiko. Sa Cavite na itala kanina ang pinakamataas na heat index na umabot po sa 43 degrees Celsius. Nag-42 degrees Celsius naman sa Baler, Aurora at Iloilo City. Bukas, posibleng sa Cavite rin maramdaman ang pinakamainit na panahon. Pero ramdam din ang alinsangan sa iba pang lugar gaya ng Dagupan, Pangasinan, San Jose, Occidental Mindoro, Iloilo City at Tacloban sa Leyte. Pero mga kapuso, minsan kahit matindi ang init, nagkakaroon din ng mga pag-ulan dahil sa thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, bukas may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas na buhos ng ulan lalo po sa bandang Cordillera. May mga kalat-kalat na ulan din sa ilang bahagi ng Visayas pati sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero mag-monitor pa rin sakaling may ilabas na rainfall advisories. May ilang estratehiyang pwedeng gawin ng gobyerno para mapauwi sa Pilipinas si Saldico ayon sa isang international law expert. Ang pinakamabilis daw dyan ay deportation. Pero pwedeng maging komplikado kung may Portuguese passport nga si Ko. Nakatutok si Mariz Umali. At isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Ngayong sinisikap ng gobyerno na mapauwi sa bansa si dating Congressman Zaldico para harapin ang kanyang mga kaso kaugnay ng anomalya sa flood control projects, gaano nga ba kahirap itong gawin gayong wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic? Ayon sa international law expert na si Attorney Mike Tiu, isang diretsyo at pinakamabilis na paraan daw ay deportation. This is a sovereignty question. It's a non-national of the country who is entering the country and is not documented and has no right to be there. No, so especially if there is no passport, which is the most critical requirement apart from the visa. Nagiging mas komplikado lamang daw ang sitwasyon kung talagang may hawak na Portuguese passport si Ko. It will be complicated if Portugal will intervene because it has a right to protect its national. May dalawa siyang pwedeng argue na malaki. Yung una is violation of his private life, Article 8 ng European Convention. Bukod pa ito sa kung ano man ng nasa Portuguese Constitution. Ang isa pang maaaring gamiting argumento ni Ko para mapigilan ang kanyang deportation, Yung hindi siya pwedeng i-deport kung ang pupuntahan niya na bansa ay iper-persecute siya or may torture na mangyayari. So, mataas talaga yan na standard. Hindi yan agad nami-meet kasi even the European Court nag-distinguish siya sa mga cases na torture yung aabot dun sa level na defined under the European Convention na talagang it goes to the dignity of a person versus certain mistreatment. So, I think malabo ito umabot sa napakaseryosong allegation. sabi ni Attorney Tiu, mahirap daw gamitin ang political asylum bilang depensa. Mahirap din yun kasi kailangan yun political persecution. Hindi naman ito persecution kasi may mga kaso siya. So, pinoprosecute siya but hindi siya pinapersecute for his political opinion. He has to be persecuted for his political opinion. Wala naman siyang political opinion. Ang pangalawa namang senaryo para mapauwi ng bansa si Ko ay sa pamamagitan ng mutual legal assistance at diplomasya sa paglutas ng issue. Ayon kay Tiu, karaniwang nagkakaisa ang mga bansa dahil sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng mga estado sa international law. So states really respect each other because in international law, magkapantay sila. They are equal in status. So if walang rason ang isang estado kung saan matatagpuan yung tao dahil hindi such citizen or national, so walang rason na protektahan siya more than the usual due process, then irerespeto niya yung kanyang kapantay na estado na nanghihingi ng tulong, in this case the Philippines. Pati ang mga medical reasons ay hindi raw itinuturing na malaking hadlang kung may kakayahan namang tugunan nito sa Pilipinas. Posible rin ayon kay Tiu na gamitin ng gobyerno ang UNCAC o United Nations Convention Against Corruption kung saan kapwa signatory ang Pilipinas sa Czech Republic. Nakasaad dito na maaaring magtulungan ang mga estado sa mga investigasyon at proceedings na may kinalaman sa korupsyon. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nag-issue na rin ng Notice of Disallowance ang Commission on Audit para sa 375 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023. Pinababalik yan ng COA dahil labag umano sa batas ang paggamit.
Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ito ang kopya ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit na nag-uutos kay Vice President Sara Duterte at 3 iba pa na isauli ang 375 million pesos na confidential funds na ginamit ng OVP noong unang 3 quarters ng taong 2023. Base sa dokumentong ibinigay sa media ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, ginamit ang pondo sa 3 cash advances na tig 125 million pesos mula February 6, 2023 hanggang September 30, 2023. Ilang bagay ang ipinunto ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa Notice of Disallowance. Una rito, labag daw sa joint circular ng komisyon ang utos daw ni Vice President Duterte na ibigay ang mga cash advance para sa confidential expenses kay dating Vice President Security and Protection Group Head, Colonel Raymond Dante Lachica. Sa naturang joint circular, nakasaad na hindi pwedeng ilipat ang accountability ng cash advance sa ibang tao. Pinuna rin na sa pagbabayad ng 62 million pesos na reward, hindi raw nagsumite ng supporting documents para patunayan ang tagumpay ng information gathering at surveillance activities. Pinunto rin sa pagbili ng 199 million pesos na supplies at ayudang gamot at pagkain, acknowledgement receipts lang ang isinumite ng OVP. Para raw matiyak ang validity ng mga ito, dapat daw magsumite ng official receipts o sales invoices. Bukod pa riyan, may 2 disbursement din daw ng pondo na tig 150,000 pesos na nadiskubring ginamit para raw i-reimburse ang pondong nagastos bago raw nag-grant ang cash advance noong July 2023, bagay na bawal sa alituntunin ng COA. Ang nakikita ho natin dito talagang ito po ay pattern ng confidential funds misuse. No? Halos pare-pareho lang po yung po nga batayan kung bakit po nagkaroon ng ND under yung pong 2022 confidential funds at ito po nga pangalawang ND relating to 2023 confidential funds. No? If they weren't able to justify it the first time, I'm quite certain they won't able to justify it the second time. Hindi ba? Kasi pareho lang naman ho yung batayan nung po nga binabanggit noon. It supports the allegation of misuse of confidential fund, at least in as far as the Commission on Audit is concerned. Ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. Pwede pang iapela ng Office of the Vice President ang Notice of Disallowance ng COA sa 375 million peso confidential funds. Pero ayon sa House Committee on Justice, pwede na itong maging basehan sa pagdesisyon ng komite kung may probable cause o wala laban sa bise. Sa susunod na hearing sa Miyerkules, umano'y unexplained wealth ng bise ang tatalakayin. Kasama sa mga sinabpina ay ang Office of the Ombudsman, Anti-Money Laundering Council, dating Senator Antonio Trillanes IV, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Pending pa sa Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ng asawa ni VP Duterte na si Attorney Manasseh Carpio para pigilan ang pagsusumite ng BIR ng kanilang income tax returns sa komite. Since it has been submitted already during the last hearing, that was April 14, that is the reason why I said the issue of issuance of TRO is already moot and academic. Si Senate President Tito Soto naghahanda na para sa posibleng pag-transmit ng articles of impeachment sa Senado na uupong impeachment court. Pinag-aaralan na raw niya ang rules of court at ikinukumpara ito sa rules ng Senado. Inimbita niya ang ilang senador mula sa majority bloc sa isang hapunan kung saan napag-usapan ito. Hindi naman nagustuhan ni Soto ang pahayag ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo na desidido na raw sina Soto, Senator Panfilo Lacson, Senator Risa Ontiveros at Senator Kiko Pangilinan na i-convict si Sara. Tanong ni Soto, may crystal ball daw ba si Panelo? Tiniyak niyang mananatili silang impartial at hihintayin nila kung anuman ang ipipresenta sa Senate Impeachment Court. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.
Sabi naman ng Office of the Vice President, natanggap na nila ang Notice of Disallowance para sa 2023 confidential funds. Gagawa raw sila ng mga nararapat na hakbang para maremedyohan ang issue ng naayon sa mga alituntunin ng COA. Samantala, wala pa raw silang natatanggap na kopya ng desisyon ng COA ukol sa 2022 confidential funds na binanggit sa pagdinig noong isang linggo sa House Committee on Justice. Kaya hindi pa raw sila makakapagkomento ukol dito. Kaugnay po ito ng 73 million pesos na confidential funds na dinisalaw din ng COA. Mga kapuso, perwisyo ang dulot ng natenggang proyekto ng DPWH, Quezon City 1st District Engineering Office sa isang bahagi ng barangay Pasong Tamo, Quezon City. Ang halos kalahati kasi ng daan, okupado ng mga naiwang materyales at heavy equipment. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Ang halos kalahati ng daan sa bahagi ng 8th Street, Area 3 sa barangay Pasong Tamo, Quezon City, inirereklamong hindi madaanan ng mga sasakyan maging ng pedestrian. Mga kapuso, November 2025 pa dapat tapos ang proyektong ito sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Drainage system at road rehabilitation project. Pero 5 buwan na po ang nakalilipas. Binalikan ito ng inyong Kapuso Action Man. Tignan niyo po ang itsura. Nakatenga at ang materyales sa konstruksyon nakakalat lamang sa kalsada. Mayo ng nakaraang taon, sinimulan ng DPWH Quezon City 1st District Engineering Office ang halos 20 million pesos na proyekto. Sinira nila, bako-bako na po. Tapos yung mga heavy equipment nila, bali nakatambay na po dyan. Hindi na namin alam kung kailan po nila umpisahan ulit or gagawin pa ba nila. Reklamo ng mga residente ang mga materyales ng konstruksyon at mga heavy equipment iniwan sa kalsada. May mga hinukay ding butas na naiwang nakatiwangwang. Tuwing hapon po, maraming bata po naglalaro dyan. Ngayon, ito may butas, may mga bakal, pwede silang mahulog or matusok dyan. Wala pong nakaharang. Yun po yung iniisip ko eh. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa DPWH, Quezon City 1st District Engineering Office. Paliwanag ng project engineer, pansamantalang nasuspindi ang proyekto noong 5 ng Setyembre ng nakaraang taon habang gumugulong ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa lokal na pamahalaan. Alinsunod dito sa ibinabang memorandum na kailangang mabigyan ng Certificate of Coordination o Certificate of No Objection ang LGU sa mga ipinapatupad na DPWH projects. Sa kabila nito, tiniyak ng ahensya na inaasikaso na ang kailangang permit para muling magpatuloy ang proyekto. Kasalukuyan ang isinasaayos ng contractor ang mga nahukay na bahagi para hindi maging perwisyo sa mga residente. Nangako ang opisina na maigpit na i-monitor ang pagsasaayos sa safety standards sa lugar at ang completion ng proyekto. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Isa na namang driver ang tumakas at di nagbayad matapos magpagas na nasa mahigit 1,000 piso. Naplakahan ang kotse at pinaghahanap na ang driver. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa halagang 1,500 pesos, lumabas ang tunay na kulay ng isang motorista. Ayon sa Quezon City Police District, matapos kasing magpakarga ng driver ng isang puting sedan sa isang gasolinahan sa Payatas Road, Barangay Commonwealth, pasado 3:00 kaninang umaga, bigla itong nag-123 at tinakasan ang pagbabayad. After makargahan po siya nung pump attendant at akmang sisingilin na siya, ibinabalik na yung hose doon sa lalagyan niya, bigla pong tumakbo yung may-ari ng sasakyan. Yung assessment natin doon, parang sinadya niya talaga na takasan yung kanyang pagbabayad dahil hindi pa na isasara nung pump attendant yung kanyang tangke nung umalis siya. 8:00 ng umaga na raw na isumbong ng attendant sa pulisya ang insidente. Pero dahil malinaw ang kuha ng CCTV, agad nakuha ang plaka ng sasakyan na sa paunang impormasyon nakarehistro sa isang taga-Taguig. Ongoing ang manhunt sa motorista na pwedeng maharap sa reklamong estafa.
Estafa po yung ipa-file dito since yung kanyang responsibilidad na dapat ay pagbabayad dito sa gasolina na pinakarga niya ay hindi niya po binayaran. Ito ang pinakahuling insidente na tumakbo ang motorista matapos magpakarga sa gasolinahan sa gitna ng krisis sa krudo. March 29 ang takbuhan din ng isang motorista ang bill nito na mahigit 5,000 piso sa isang gasolinahan sa EDSA matapos magpa-full tank ng diesel. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. May ilang taon na ring may namamata ang mga squirrel sa Metro Manila na kahit cute ay nagdudulot na ng perwisyo at hindi naman likas sa Luzon. Pero ngayon, may mga namataan na rin sa Cavite, Batangas at Nueva Ecija. Ang paalala ng DNR sa pagtutok ni Jonathan Andal. Cute para sa ilan ang mga squirrel na naispatan na pagala-gala sa Metro Manila, patawid-tawid sa mga kable. Pero sa Makati City, inirereklamo yan dahil sa perwisyo. Diyan siya, tumatakbo siya dyan. Tapos, pupunta doon sa kabilang puno. Tapos, ayun na, pati bakod, pinapasyalan niya na. Marami. Abala raw ito dahil kung hindi raw sinisira ang puno, ngumangat-ngat ito ng mga kable na wala ng internet connection sa bahay ang mismong kapitan ng Barangay San Lorenzo, Makati dahil sa nginat-ngat na kable. We've been receiving this report for over 2 years now. Before, we noticed that it was limited to Dasmariñas and Forbes. Then a few years ago, we started seeing them here. Sir, parang lumalabas, they are pests already. Magkakaproblema tayo dito pag pumunta to sa mga taniman because talagang kakainin nito lahat ng pananim natin. Sabi ng City Veterinary Office ng Makati, kalat na ang mga squirrel na ito sa 7 barangay sa lungsod. Ayon sa DENR, BMB o Biodiversity Management Bureau, may 9 na species ng squirrel na native sa Pilipinas. Pero ang pag-alagalang Finlayson squirrel, typical lang na matatagpuan sa Cambodia, Thailand, Myanmar, Vietnam at Laos. Kaya itinuturing itong invasive alien species sa Pilipinas. At noon sa Metro Manila lang ito nakikita, ngayon sabi ng DNR-BMB may mga ulat na namataan na rin ito sa Cavite, Batangas hanggang Nueva Ecija, kamakailan lang sa Antipolo, Rizal. Sabi ng DNR-BMB, nakontrol na nila dati ang populasyon ng squirrel sa ginawang mga panguhuli. Pero ngayong dumarami na ito, palalakasin nila ang kanilang control at eradication program, maging ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga komunidad. Not good for the environment. Kaya huwag natin silang i-patronize, alagaan or gawin silang mga pet. Sabi ng pamunuan ng Barangay San Lorenzo, mahirap ang guidelines ng DNR sa panghuhuli ng squirrel na kailangan may trap sa taas ng puno na babantayan kada 8 o 10 oras na delikado sa mga tauhan ng barangay. If we get to capture some of these animals, hindi namin ilalagay. Kasi nga, minsan hindi immediate yung pagdating ng DENR. Walang malinaw na guidelines. What is acceptable for mercy killing to them para pare-pareho naming magawa at makapasok doon sa requirements ng batas. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ng DNR kaugnay sa mga sinabi ng LGU. Pero sabi ng DNR-BMB, kung may mahuling squirrels, huwag itong aalagaan at papatayin, kundi i-turn over lamang sa kanila. Bukod sa banta ito sa ibang hayop, may banta rin ito sa kalusugan ng mga tao na pwedeng magdala ng mga sakit gaya ng rabies. DNR ang gagawa ng human disposal for safety reasons. Kailangan pa rin silang matanggal talaga dahil they are documented to be detrimental sa ating kapaligiran. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nanindigan ang celebrity engineer na si Slater Young na hindi nagdulot ng pagbaha ang proyekto nilang Damon Terrazas de Cebu. Matapos manalasa noon ang bagyong Tino, git ni Young, lumabas sa pag-aaral ng Institute of Environmental Science and Meteorology ng UP Diliman na ang napakaraming ibinuhos na ulan ng bagyong Tino ang nagdulot ng pagbaha at hindi ang proyekto. Katunayan, nakatulong pa umano ang drainage at water management design ng Monterrasas para mapigilan ang malalang pagbaha. Pinilian niya ng kanilang kampo na hindi muna magbigay ng pahayag hanggang hindi natatapos ang naturang pag-aaral. Nagpahayag din si Young ng pakikiramay sa mga naapektuhan sa panalasa ng bagyo noong 2025. Kamakailan lamang ng muling payagan ng Department of Environment and Natural Resources
ang pagtutuloy sa proyekto. Typhoon Tino dumped over a month's worth of rainfall on Cebu in one single day. And that amount of water would have flooded those areas regardless of what was or was not built. Our detention ponds caught and held back up to 99.74% of the excess rainwater coming off our site, releasing it slowly instead of letting it all rush downhill all at once. The science does not just say we did not cause the flooding. It says that the systems we have built in place help reduce it. Hindi naligtas ang kalidad ng hangin sa maraming lungsod sa Metro Manila dahil sa nagpapatuloy na sunog sa Navotas landfill. Nagtatambak na ng lupa roon para maapula ang 10 araw ng sunog. Nakatutok si Rafi Tima. Simula kahapon pwede nang makapasok ang mas maraming truck at heavy equipment sa nasusunog na Old Navotas landfill matapos maidugtong ang kalsadang ito mula sa mainland ng Navotas. Hanggang ngayong hapon, patuloy ang pagtambak ng lupa sa nasusunog na mga basura. Isang backhoe naman ang nagtatabon sa mismong sunog. Pero sa kuha ng aking drone, patuloy ang paglagalblab ng apoy sa lugar. Halos hindi nagbago ang lawak ng pinagmumulan ng makapal na usok. Kita rin sa thermal drone video ng Manila LGU ang lawak pa rin ng apoy sa ilalim ng basura. Pansin din sa aking drone video na ito kaninang umaga ang makapal na haze na bumabalot sa Metro Manila. Ayon sa Municipal Health Officer ng Ubando, dumarami at tumitindi na raw ang sakit ng mga residente roon. Based on sa history po, may mga ubo po na 1 week. Then sa physical examination naman po, meron na po akong retraction and crackles po na napapakinggan po sa baga. So, ibig sabihin, baka mag-pneumonia? Yes po, baka consider po sila pneumonia. 3 bata raw ang dinala sa ospital sa Navotas matapos makitaan ng sintomas ng pneumonia para mapa-x-ray. Isang evacuee naman ang namatay matapos mahirapang huminga. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Ubando, posibleng palikasin na ang mga nakatira sa 2 barangay na pinakamalapit sa landfill. Yung tendency ng report is yung toxicology results nila is mataas, mapipilitan kami ilikas lahat ng mga nandoon sa barangay Salambaw at Binwangan. Sa ngayon, payo ng DOH sa mga nakatira sa dinaraanan ng usok, lalo na sa mga may comorbidity, iba yung pag-iingat. Ang the best po talaga is mapatayin natin yung sunog. Ngayon, kung hindi ko mapatay agad yung sunog, dapat yung mga lugar na apektado ay magsara ng mga pintuan at bintana ang mga taong nasa loob ng bahay. At kung hindi ko kakayanin ng basta-basta sarado, magsuot nga po ng N95 or KN95 mask. Nagpasa ang sangguniang bayan ng Ubando ng resolusyon para makahingi ng danyos ang bayan laban sa may responsibilidad sa insidente. Yung resolution po na ito ay pagbibigay ng kapangyarihan sa local chief executive na kung kinakailangan magsampa ng demanda, yung sa civil damages po, yun po kasi ang kailangan muna namin mapag-aralan. Kung as to what extent yung kailangan namin maklaim sa kanila. Sa latest air quality monitoring ng Environmental Management Bureau sa NCR, ilang syudad sa Metro Manila ang nagtala ng unhealthy, very unhealthy at acutely unhealthy na kalidad ng hangin nitong weekend. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Dismayado ang ilang driver na bigo pa ring makatanggap ng ayuda kanina. Yan po ay kahit inabisuhan umano sila sa email na ngayon ang schedule ng kanilang payout. Nakatutok si Mark Salazar. Bago magtanghali, dumating ang ilang TNVS driver sa payout center sa Quezon Memorial Circle para kumuha ng ayuda. May mga galing pang Cavite, Bulacan at Rizal. Pero mga bakanting upuan na lang ang kanilang dinatnan. Ano ba, itinatago nyo yung pondo? Saan nyo ilalagay yung pondo? Baka mangyari niyan, mapamaleta na naman, patay tayo dyan. Maghihintay ba kami o maghihintay kami ng bagong schedule? Yun lang. Yun lang naman, ang gusto naming malaman. Baka naghihintay kami sa wala, kailan pa? Yun lang ang gusto namin malaman. May mga nakatanggap kasi ng email mula sa DSWD na nagsasabing nakaschedule sila dito ngayong araw para tumanggap ng kanilang cash relief assistance. Pero yun naman ang sabi, Nag-start siya ng 7 o'clock pero wala naman nakalagay kung kailan ang cut-off. Ay, may ganyan naman pala kayo. Nasaan po yung sinasabi ng gobyerno na walang break time? Bakit sila umalis na kagad? Nagpapugi lang sila. Ang iba naman, nagbaka sakali dahil nakalista sila sa master list pero walang payout center assignment. Ano tayo, manghuhula? Pambihira naman.
Oh, ayan, oh, may listahan. Oh. Ang problema, wala nakalagay kung saan namin kukunin. Oh. Eh baka mamaya kunin natin to sa Cebu. Nakakasama talaga ng loob. Pagod na rin kami. Ayaw nila umalis kahit nililigpit na ang mga upuan. Hanggang sa may isang taga-DSWD ang lumapit sa kanila at nag-check ng mga hawak nilang papeles. Hindi pa kami makakapagbigay kung kailan. Basta ang sa akin lang sir, kaantay lang po ng abiso po kung kailan. Siya ang napagbuntunan ng pagod, frustration at desperasyon ng mga TNVS drivers. Hindi pwede yung pasensya kasi kami naabala rin. Kung kakarampat na halaga yan eh. Pero pagka malaking pera, okay lang sila. Ipinaliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi regular payout ang ginawa kanina sa Quezon Memorial Circle at para lamang ito sa mga unclaimed assistance ng TNVS na taga-NCR. Yung kaninang umaga was a very targeted group, hindi lalagpas ng 1,000. Sa katunayan, 600 to 800 lang yung dumating, kaya nga maaga na natapos. Hindi pa natin sineschedule yung TNVS outside Metro Manila. Kasi nga, inaantay pa natin ang komprehensibong listahan. Meron lang kaming preliminary list. Inaantay pa natin yung komprehensibong listahan mula sa mga TNC, yung mga kumpanya nila, at sa LTFRB. Kami, kumbaga, tagabigay lamang ng tulong pinansyal na naaayon doon sa listahan na ibinibigay. Malaking problema raw ang listahang natatanggap ng DSWD mula sa LTFRB at mga transport network companies na isang dahilan ng delay sa distribution ng ayuda. Natuklasan natin, ang dami nila yung tinatawag na tempo drivers, yung kumbaga na sa network nila, pero wala palang mga Certificate of Public Convenience na naging issued by itself altogether. Lumalabas, nagkakarga sila sa network nila ng lagpas-lagpas na. So ayaw natin na naman na maulit yon. Kaya sinasabi namin, kailangan ipuliduhin yung listahan, kompletuhin yung listahan para hindi kami ang nabibintangan na nag-e-exclude ng tao. Wala pang advisory ang DSWD kung kailan ang payout para sa mga taga-probinsya. Pero ang target ng DSWD, matatapos ang first round ng ayuda sa lahat ng nasa transport sector bago mag-April 30. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. The show must go on. With confidence pa rin rumampa sa isang fashion event ang ilang kapuso star kahit ang mga nakaranas ng wardrobe at technical mishaps. Makichika kay Athena Imperial. Serving hot summer sa kanyang red mesh bodysuit si Miss Universe Philippines 2023 at Sparkle Beauty Michelle D na rumampa sa runway ng isang fashion event. Pag-amin ni Michelle, nakaranas pa raw siya ng wardrobe mishap sa gitna ng pagrampa. May konting mishap sa sapatos, pero syempre that's why you train and your job is to make it not obvious na may nangyayaring mali. I mean, I think every model can say na not everything goes perfectly. Sharing the runway si the master cutter leading lady Max Collins wearing a sexy white undergarment. Full circle moment raw ito para kay Hot Mama Max. Nakita ko yung mga bagets, sabi ko, oh my gosh, naalala ko a decade ago, I was one of them. And now to be one of the veterans is like, wow, it's so inspiring. I was like, wow, I've came a long way. Di rin nagpahuli sa kaseksihan in their black two-piece fits ang gumanap na isa sa mga kambaldiwa sa Encantada Chronicle Sangre na si Gazini Ganados. At ang Sparkle Beauty at pambato ng Baguio City sa Miss Universe Philippines na si Roxy Smith. From oozing sexiness to campus cuties vibe. Ganyan naman ang pinusuang look ng magkaibigang sina Never Say Die star David Licauco at The Secrets of Hotel 88 star Dustin Yu. Very boy next door din ang vibes ni Michael Sager and Winston Sok. Habang effortlessly charming naman si Sangre Adamus Kelvin Miranda. Youthful naman ang mood sa runway nang rumampa in their colorful wardrobe sina Huwag Kang Titingin stars Sofia Pablo at Allen Ansay. Game na game ang dalawa kahit nagka-technical difficulty during their walk. Kahit medyo nagka-aberya kanina sa music, talaga makikita mo yung bawat isa talagang tulungan para mas matuloy pa rin yung show. Naglalakad po ako, yun yung peak na nawala talaga yung music. So, na-stress ako ng slight, but sabi ko, the show must go on. Nag-flaunt din ng kanilang toned bods sina Apoy sa Dugo star Derek Monasterio. Gayon din sina Royce Cabrera at TJ Marquez. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Parang masarap mag-beach ngayon, ano? Sobrang init. Oo nga. Sarap. Abay, siyempre, mas masaya yan, ma'am, kung kasama po
ang pamilya at tropa. Ay, oo. Totoo yan. Eto, paano kung may maka-organic encounter ka na cute? Ano? Organic encounter. Na Ay, yung tulad sa pagudbod sa Ilocos Norte. Pero hindi tao kundi mga dolphin. Tila naka-organic encounter ng isang mangingisda. Ayan panoorin nyo. Ang mga yan, mga kapuso, sumabay at tila nakipagkarera sa kanyang bangka. Kaya po, syempre, naghatid ng good vibes. Sa tansya niya, nasa 50 ang dolphin na kanyang nakasalamuha. Dati na raw siyang may mga nakikitang dolphin pero hindi ganyan karami.